Itong si Representative Adyong ang hihinayang sa hindi pagharap nitong si Vice President Sara Duterte sa budget debate para sana maidepensa ang hiling na dagdag na pondo. At iba pang mga balita ay kumalap din tayo ng iba pang mga kaganapan tinutukan ni Bombo Anali Soberano. Nang hinayang si House Deputy Majority Leader at Appropriations Vice Chairman Zia Alonto Adyong na sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa plenary debate ng Kamara kaugnay ng panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President na umaabot sa 902.8 million pesos. Ayon kay Representative Adyong, isang mahalagang bahagi ng proseso ng pag-aproba ng pambansang budget ang aktibong partisipasyon ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na kung may hinihiling na dagdag na pondo. Sa kaso ng Office of the Vice President, humihiling ito ng dagdag na 200 million pesos mula sa kasalukuyang budget nila na nasa 733 million. Giit pa ng mambabatas, hindi basta-basta maibibigay ang hinihiling na alokasyon kung walang malinaw na justification o paliwanag mismo sa pinuno ng tanggapan. Anya, responsibilidad ng bawat ahensya, lalo na ang mataas na opisina tulad ng OBP o Office of the Vice President na dumalo at ipagtanggol ang kanilang budget proposal. Kailangan nilang ipakita na may malinaw na plano kung paano ito gagastusin. Hindi rin umano malinaw sa plenary presentation ng Office of the Vice President ang partikular na mga programa o proyekto na pagkakagastusan ng karagdagang 200 million pesos. Anya, tila general at kulang sa detalye ang presentasyon ng mga kinatawan ng Office of the Vice President. Sa kabila nito, binigyang diin ni Adyong na bukas naman ang Kamara sa pakikipag-ugnayan at diskusyon. Ngunit mas nanaisin pa rin ng mga mambabatas na makausap mismo ang pinuno ng ahensya sa mga ganitong sensitibong usapin, lalo na't pera ng kaumbayan ang pinag-uusapan. Sa ikatlong pagkakataon, hindi kasi sumupot si Vice President Sara Duterte sa budget debate ng Office of the Vice President kagabi na sana nakatakdang talakayin ang kanilang budget. Pakinggan natin ang pahayag ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Ang alam ko doon sa increase ng budget, ng proposal ng budget is additional consultants. An application for the current debt management office of the Vice President. I believe the increase of I think 200 billion pesos would all the consultancy fees, saka yung mga additional supplies. So, sayang nga lang kasi hindi siya pumunta, she could have at least defended that and explained to the plenary and convinced the members why she needed that 200 plus increase. Unfortunately, no explanation at all. Samantala, inihayag din ni Adyong na ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte na maglatag ng kondisyon para siya ay dumalo sa budget debate ay kauna-unahan sa Kamara. Sa kabilang dako, siniguro din ni Adyong na ang 2026 budget ay binigyan talaga ng pansin ang constitutional requirement sa bawat General Appropriations Act kung saan ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking budget. Muli ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong. Remember, yes, this is the first time that such conditions were imposed. Alas Ulatilla for her attendance. So this is actually the first time. But can a government official impose such conditions? I think that's yung condition na yun. It's a direct, parang asking, okay, Ulatilla that asking the House to intervene directly to an executive executive decision. I mean, on the part of the Bureau of Immigration, that's, they're coming from a position where there's an evidence, there's a reasonable justification to impose this lookout. Ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube,
TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.